Nasubukan ko na yan. Bulong lang yun. Hindi naman makakialam ang presidente. Although may action, pero nasa inyo na kung sundin nyo hindi. Ha? Okay. Ulitin natin bukas. Onward. Ang taong bayan ang magdidesisyon. Yung 32 million DDS, nasaan na kayo? Yung mga solid DDS, nasaan na kayo? Nasaan na yung mga ibang nagsusuporta sa ating Pangulong Duterte dati? Sabi ko nga sa inyo, neutral ako, pero hindi ko gustong may nakikitang inaapi. Ang inaapi ngayon, ang mga DDS. Inaapi ng Malacanang. Dahil kuno kakampi ng kakampi daw ng dating Pangulo. Totoo naman eh. Kasi nga alam namin totoo si Pangulong Duterte. Base sa akin, opinion, only President Rodrigo Roa Duterte ang may pusong babaguhin ang Pilipinas kapalit ng kanyang buhay, liberty o kamatayan man. Ito nga nangyari. Nakakulong siya. Alam mo kung sino nagpakulong? Mga kaibigan, mga kababayan, mga makakaliwa, mga NPA ang nagpakulong. Tingnan mo among the President of the Republic of the Philippines, only Roa Duterte na talagang tinutukan niya ang insurgency, kaya binalikan siya. Ito ang ganti sa kanya. Now, ang government ngayon, patanga-tanga. Dahil politika, personal ang iniisip. Okay. Tulad rin General Palparan. Ang nagpakulong kay General Palparan, ang NPA. Tingnan mo, puro NPA. Sabi ko nga sa inyo, the most powerful dito sa ibabaw ng Pilipinas ay NPA. Na sinasabi ng Armed Forces, matatapos ng NPA. Never matapos ang insurgency sa Pilipinas. Habang ang insurgency ay nakakapit sa national government. Hindi yan matatapos. Maubos yung armas, maubos yung NPA. Yes, maubos mo yan. Pero mabubuhay muli. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Nagkagulo naman sa national government. So nagagalit yung mga taong bayan. Kaya mag-rebel din na naman sila. Sino dapat sisihin natin? Sundalo? Siguro, intelligence. Dahil sila ang may responsibility to monitor the enemy of the state. So, mga kababayan, ulitin ko, bukas. So, anong dapat ang paghahanda natin? Yung mga 32 million, nasaan na kayo? Bakit ayaw nyo lumabas yung 32 million? Asana yung mga sulit-sulit na sinasabi nyo? Sulit Duterte, forever Duterte. Asa na kayo? Asa na kayo? Kaya ako mismo na nanawagan sa inyo, lumitaw na kayo. Lumitaw na kayo next week para ipagtanggol nyo ang Senado, ang legal constitution. What are legal constitution? Ang ating saligang batas. Ipagtanggol nyo na huwag mabalahura ang ating saligang batas ng mga gagong politician, ng mga gagong makasariling politician. Tandaan nyo yan. Sino bang gago? Hindi, Pangulo natin. Yan ang gago sa Pilipinas. The alleged mastermind of the corruption. Tapos sasabihin ng taong bayan o nasabihin ng iba, pasalamat tayo kay Pangulong Marcos.
Dahil siya ang nabukas ng mga anomalya mula kay Duterte. Duterte na naman. Sinasabit nila lagi ang Duterte. Wala silang maisagot eh. Ha? Wala kayong maisagot. Kaya lagi na lang nyo idinadawit ang Duterte. Ha? Wala kayong maisagot. Lagi nyo idinadawit ang Duterte. So nanawagan ako sa 32 million na solid Duterte, magpakita na kayo. Ako nga, Marcos loyalist eh. Pero nandito ako para sa katotohanan. Dahil ayaw ko magamit ng kalokohan. Okay, para sa information ng mga nakakaalam sa patakbo ng utak ko, ng kaisipan ko, ng mga plano ko. Yung kasama ko dyan sa Marcos, na kasama namin sa mga meeting, kasama si Secretary Lagdameo, kasama si Martin Araneta for mini meetings para sa kaayusan ng bansa. Yun ang pagkaalam ko. Sama-sama kami sa meeting para sa kaayusan ng bansa. Ngayon, nababasa ko na yung comment niya. Hindi lang siya makalitaw, bulgar na tulad ko na open magsalita. Hindi niya lang magawa. Pero basa sa nababasa ko sa mga iba. Ang comment ko sa kanya, itong tinutukoy ko ay trusted ito ni Pangulong Marcos at instructor ni Pangulong Marcos to dati. Okay. Sabi ko, sir, tayo ay magkasama sa campaign period. Tayo ay tumulong. Pero ang problema lang, ang tinulong natin, sir, laway ang ating itinulong kay Pangulong Marcos. Kaya ang ibinayad din sa atin, isinukli rin sa atin. Laway rin. Natawa si Kwan. Natawa. Sabi ko, sir, yung mga nagbigay ng pundo sa campaign, mga yun yung nakaupo para laway lang ang itulong natin. Kaya laway rin ay pinalit sa atin. Gago talaga Marcos ito. Walang panindigan. Wala talaga panindigan si Marcos. Kausap naman namin si First Lady. Pero hindi rin kami. Kasi nga sabi nga doon na mga nakarating sa amin, kasi apektado rin kasi ang nagpapatakbo nga si First Lady, may napabalita talaga sa tutulan napabalita. Walang makakaupo na Marcos loyalist. Totoo ba talaga? Walang Marcos na nakaupo sa tutulang mga kaibigan. Kung mayroon man nakaupo, mga 5% lang ng mga Marcos loyalist. Kaya yung mga Marcos loyalist, galit na galit. Katulad ko, isa na rin ako galit na galit. Pero hindi ibig sabihin na nagtampo ko dahil hindi nakaupo. Ang ipinagtampo ko na masayang-masaya ako na makakatulong ako sa aking mga kababayan na mahihirap na ang kayamanan ng Marcos ay ipamimigay. Hanggang ngayon, nakalimutan ng kayamanan na hinahanap. Yung kayamanan pala ng taong bayan ang kinuha niya. Pinagtatago nila. Gago talaga Pangulong Marcos. Napakagago talaga. Pero yun sa totoo lang, hindi ko malubos maisip pagkaharap mo talaga si Pangulong Marcos sa totoo lang. Napakabait niya. Kaya lang, nung mag-usap kami doon sa Special Forces Anniversary, magkamayang kami, nindos kaya. May binubulong ako sa kanya. Ha? Binulong ko dito sa kanan, lumabas sa kaliwa. Wala siya naintindihan sa binulong ko. Ay, punyeta. So, doon ko nakilala, mabait si Pangulong Marcos, pero hindi siya makatao at saka hindi siya makamahir. Yun ang katotohanan ng mga kababayan. Hindi katulad kay Pangulong Duterte. Nung ako'y bumulong, talagang pinakinggan niya. Tapos sabi niya, malaki ang tiwala ko sa sundalo. Yung mga binigkas ni Pangulong Duterte sa pag-uusap namin, nabasa ko talaga
ang kanyang malambot na puso para sa ating bayan. Pero kay Marcos, ito, comparison na ito, ano? Pero kay Marcos, hindi ko nabasa ang pagmamahal niya sa ating bansa. Pangalawa, ang pagmamahal niya sa taong bayan. Hindi ko naramdaman, hindi ko nakikita. Kaya, kayo na ang maghuhusga. At nakikita niyo naman yung kanyang kilos, kanyang pananalita. Although yung mga ibang salita ni Pangulong Marcos ay mga AI na yun, mga edited na, ginagago na ginagago na minsan ng mga nanggagago, ano. Pero sa totoo lang, ano, may iba pala tayong usapan. Ha? May iba pala tayong usapan na mga nakalipas. Galit na galit sila, nananakot sila sa fake news. Sa mga fake news, galit na galit sila. Yun pala, sila pala ang nagpapakalat ng fake news. Lalo na to si prinsesa ng fake news, si anong tawag nila dito? Anong tawag nila doon sa spokesperson, tagapagsalita ni Marcos, hindi tagapagsalita ng Malacanang, tagapagsalita ni Marcos, anti-Claire. Para siyang palingkiran. Anyway tayo, maaaring yun ang inutos sa kanya. Kasi si Anti-Claire, ang pangalan niya, Castro pala, Anti-Claire Castro. Kamag-anak niya pala si Franz Castro, kaya pares na sila mga sinungaling. Oy, ilang malita pala natanggap mo, Franz Castro? Ikaw, Brusas, ilang malita? Ikaw, Manuel, ilang malita? Madami kayo natanggap na malita. Aywan ko ba, Romualdez, bakit pinagbibigyan mo ng mga malita ito? Kasi ang usapan nila Romualdez, nagpulong sila para kakampi nila ang Makabayan. Kasi pag kakampi nila ang Makabayan, malakas sila. Kasi tayo, hindi tayo sanay sa mga rally. Ilang beses na tayong rally, hindi naman kayo lumalabas. Pero pag ang kaliwa manawagan, talaga matindi ang dami. Pero nung nakarang June 4, muntik na dumami. Pero anyway, hindi ako nagbibiro. Abangan natin ang darating dahil yan ang tunay na mangyayari sa ating bansa. Pag hindi natin inayos yan, may pupuntahan tayong hindi maganda. Ako, mahal ko ang bayan ko. Mula bata ako, pinagtanggol ko na. Ngayon, patapos ng buhay ko, nandito pa rin tayo. So, sana mga kababayan, huwag nating tigilan ang ating bansa na ipagtanggol. Okay, babasahin ko lang muna yung mga nagtiyaga, no? Hindi ko pala nakwanto. Magic Wing said hi, good evening. Tessie, Helen, hello po. Chris, good job sir. Sabi ni Chris Ben. Oy, Chrissy Brooks, Chris Brook, kumusta ka na? Matagal na kitang hindi nakikita. I miss you. I miss you. Bolsa, you are right. General Beltran, hindi ako Beltran, Mitran ako. Okay. Sa tama po sir, sabi ni hindi ko mabasa, dikit-dikit kasi. Bolsonaro. President Brock, smart, handsome. Okay, good. Thank you. Okay. Mindset. Opinion, constitution. Mindset na, opinion, constitution. Okay, good. Gamitin nyo yung tamang opinion. Even fresh were dazzled by the suitcase. Oy, may suitcase ba? Kasama sila. Kasi Brooks, after his term, Bangag will definitely be his opponent. Yes?
J. Marquez, you are really smart. You are making money. Bishop, Bishop kasi was the leader when Kore's people power was paid press with paid, but under Duterte they do not get anything. May tama ka doon na J. Marquez, ano? Puro bayad-bayad. Hanggang ngayon nga, bayad pa rin eh. Kaya wala tayo nakukuha kasi pera yung nabangan nila. Good evening, sir. Mitran. MLSU. Ano yun? MLSU, nakalimutan ko. Sabi ni Sulit. Ay, Sulit DDS. Oy, Sulit DDS, lumabas na kayo para matapos na ito. Fight for the people, yes. It's still not right, sir. You should say that is from God. Is the heart was given to the righteous. Yes, tama naman. Binabanggit ko lang taong bayan, pero nanggagaling yan sa ating Panginoon. Let's Sarlid. Hindi nga lumalabas si Day Saray. It's laki, no? There are a lot of police in front of the Senate today. Ay, marami pala police ngayon, ha? Senate today. Plus, there are also Marines who entered maybe 12 to 14 of them, sir. Busy pa pala. Nandun sila. Pagkakaisa, kaya is rejecting the Senate and the 13 traitors. Bakit may 13 traitors? Silang traitors silang 13. Not the minority. That's right, sir. Because there are payment. So even the AFP will follow payment. Sige, payment kayo ng payment. SP, alang kayo where to wrote to Attorney Baligod not to go to the 18 Bribs ex-military because they said a hearing they were holding was bukas. Para bukas yung tinutukoy ni Hazel, ano? Oy, Hazel, kamusta ka na? Yung bukas na meeting, hearing, bukas daw yan. Tingnan natin bukas kung ano mangyayari. There are also arrived 12 to 13 barriers with the with high wire. Nako, may barriers na. Dalo ko na. So, indication, mga kababayan, nakita nyo ba? Mayroon silang gagawing action ngayon, ang Malacanang. Tandaan nyo, may gagawing masama. May magagawin ang Malacanang hindi maganda para sa taong bayan. Tandaan nyo yan. Take note. Nabasa ko na. Kaya alert ang taong bayan para sa katotohanan. Why are you supporting Inday? Bakit? Anong masama doon kay Inday sumuporta? Magnanakaw? Gago. Paano naging magnanakaw? 25 million. Yung kikwan, ilang taon na yan? 4.5 billion. How many years? 3 years plus. So, ibig sabihin, more or less, 14 billion ang hawak niya sa intelligence, sa confidential fund. Ikinday Sara, 125 million lang. Hindi, na-imbestigahan nyo 125. Pero yung 14 billion confidential fund ni Marco, hindi nyo na-imbestigahan. Mga gago. Tapos may nagsasabi pa kay Inday Sara, wala naman nagawa si Inday Sara, gago rin kayo. Bakit? May kapangyarihan ba si Sara Duterte? Di ba ang papel ang Vice President? Hintayin mamatay yung Pangulo bago siya papasok. Saan nangyari? Doon lang siya, nakakulong lang siya. Pangalawa, wala siyang budget. 800 million plus lang kanyang budget. Para lang sweldo ng tao niya. Anong magamit niya? Mga gunggong kayo, no? When God acts in perfect time, nothing can stop it. Yes. Kailan kaya? You're right, sir. Never trust communists. Sabi ni Dami. Laki, no? Now, sir, there is a tip before help for the country and the people. Yes. Drug lord are the ones who mess up digong. Yes. Hindi drug lord, talagang NPA. Yung drug lord, pera lang yun.
Sinuportahan si Terry Hiling. PRD is right. He is the best president. Yes, indeed, PRD is the best. Okay, Hazel Aquino, the ill-gotten wealth of the Marcos who were dismissed by the people. Bakit last Thursday while he was Senate over money, half $1 trillion of money will be returned. It's really creepy. Mayroon pa lang hearing, ano? Babalik may kayamanan. Pero matagal ko narinig yan eh. We'll just have to wait and see from tomorrow. Yes, tama ka dyan. I'm shocked, sir, that I might go back to my father did. Ano yun ang ibig mo sabihin? SPL Cayetano has already signed a fight sign after hearing of Brave 18. Yes. We not share with you. Your retired should be the first to embed Malacanang. Ano yung embed Malacanang? Ang ibig mo sabihin, talagang kami ay para sa katotohanan. We will not tolerate a corrupt politician, a corrupt president. Kaya nga sundalo kami. Kami ang magbabantay sa lahat ng nakapaligid sa Malacanang, magnanakaw man, komunista, kami primary ang mga retired na concern. Hindi naman lahat ng retired may pakialam sa mundo eh. The police are checking checkpoint here at Pampanga. Area today. Okay. Thank you for the information, Hazel Aquino. The police are checking. Kumikilos na sila. Kaya sir, so Butod, those around him, yes, Butod, First Lady, they said have a plan to dark and to cover the country darkness. Yes, sabi ni Hazel. Mayroon talaga, tandaan nyo, may gagawin silang hindi maganda bukas or onward. Dumami ang bendalo, sabi ni Hazel Aquino. Haba pa pala ito. Makunti na lang. Sabi ni Asukiyor, Idol, they have done too much. The behavior is too obvious. Talaga naman. Obvious talaga sila. My Studillo, Bunding was told that if he moved to the minority and he will no longer be persecuted. So Bangag leadership was worthless. They are now ignoring the law. It should really be people power. Abangan ang kabanata. Yes, I wonder why when leftists called for political or disobedience, Protect rally spoke in the robbing on the street. Churches are ringing bells to call for faithful to march. Hintayin na lang natin bukas at sabi ko mag-alert tayo dahil mayroon talaga hindi magandang gagawin ang Malacanang. Hey, wake up! Sabi ni Carloy. Sinong ginigising mo dito? I will declare martial law tomorrow, sir. Oy, matagal na natin na rin yung martial law. Pag nag-martial law, panahon na sabayan natin. Tayo rin mag-declare ng martial law. Okay, doon na lang siguro. Maraming salamat sa mga nagsusubaybay sa atin. Sana patuloy kayong nakikinig at i-update ko kayo sa mga nangyari, kaganapan. Patuloy tayo magsuporta. May pahabol, Ronald Pumarin. Most AP active military personnel are professional, sworn to defend the Constitution and the country. Not for Duterte family, not for Marcos clan, not for corrupt politician. Marcos not for corrupt politician. Tama ka naman doon. Pero yung sinasabi mo na not for corrupt politician,
At tama, not for a politician. Professional ba sila, ang AFP? O may nakalagay doon na nabayaran, kaya hindi kumikilos? So, still on the hang, ano? Hang na lang, bahala na kayo mag-decide. Kasi ngayon, mong sinasabi mong professional, bakit nakialam sila doon sa maliit na bagay na Marines, ayaw nila matawag na Marines? Pumapil pa sila. Lalo silang nabatikos. Dapat manahimik na lang kayo. Hintayin nyo na lang ang decision ninyo kung anong decision nyo para sa bayan. Sabi ni Hazel Aquino, Browner is a very quiet because he has a suitcase. So, gano'n na lang mga kasama. Patuloy na lang tayo magtulungan, magkaisa para sa bayan. Bukas, mag-abang tayo. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.